Amen? Salamat po, sapagkat isinilang po ang Panginoon Jesucristo, nagkatawang tao sa mundong ito, upang tayo po ay abutin sa bawat pangailangan po natin. Kaya po kagabi po sa aming pong Bible study, nasabi ko po sa aking mga kapatid, mapalad po tayo sapagkat ang Diyos naunawa niya kung ano nararamdaman mo, nararanasan mo, sapagkat maging siya ay kanyang naranasan. Si Jesus, naranasan niya ang mauhaw. Si Jesus, naranasan niya magutom. Si Jesus, di ba? Tinukso siya doon sa ilang, gawin mong bato, mga tinapay, upang ikaw ay makakain. Naranasan magutom. Anong sabi niya doon sa may krus? Ako'y nauuhaw. Naranasan niyang umiyak, na katulad po ninyo, at magdalamhati. Di ba? Kaya nga po, mapalad po tayo. Because God, ang Diyos po natin, ay nauunawa niya po tayo, at higit sa lahat, gustong-gusto niya na tayo abutin sa bawat aspeto ng pangailangan po natin. And every aspect of our needs, God wants na abutin po tayo. Gusto niya na tayong lahat po ay kanyang abutin. So ano po ang first needs? Sa gabing pong ito, mayroong 3 pong matindi na pangangailangan po ng tao na kanyang inabot. At ito po ay dapat din po nating i-enjoy. Mamaya po, ano ko po yun. Okay. So, unang-una, ano po yung first needs ng tao na kanyang inabot? The first needs of man. Unang-una po, ito po yung tawagin po natin ay ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ito po ang pangunahing needs ng bawat tao. Kailangan po natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi po ng Bible po, tayong lahat po ay nagkasala. At ang matindi po noon, hindi po tayo nakaabot sa kalulahati ng Diyos. At ang mabigat pa po doon, ang bunga ng kasalanan po ay kamatayan. Na wala na pong ibang makakapag-resolve po nito. Wala pong ibang maging cure po nito. Only Jesus. Religion is not cure. Hindi po ito ang solusyon. Hindi po ito po ang gamot upang pangtugon sa pangangailangan pong ito. Walang iba kundi si Jesus lamang. So praise God. So sapagkat ang sabi po ng Biblia, kung sabi po doon, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ay buhay na walang hanggan. Amen. So salamat po sa kanya pong biyaya. So si Jesus po, naparito po sa mundong ito. Nagkatawang tao. Namatay doon sa krus. Subalit, at namuling nabuhay. Subalit ito po ang gusto pong iwanan po sa inyo. When Jesus Christ died on the cross, siya po ay nag-iwan ng provision. Ito po ay provision na gusto pong, tuwing binabalikan ko po, ito po yung glorious atonement of sin, sickness, and poverty. Ito po ang kanyang iniwan po sa atin. Kaya nga po, mayroon po tayong boldness. Panatag ating pong kaluban, sapagkat si Jesus po ay nag-iwan po siya ng glorious atonement of sin, sickness, and poverty. Pag sinabi kong atonement, ito po ay reconciliation. Ginawa ni Lord, ni Jesus Christ, ang pagkipag-reconcile para po sa atin. Para po makaroon po tayo ng kapatawaran po ng ating mga kasalanan. So, atonement, reconciliation of the guilty by divine sacrifice. Kaya nga po, sabi ko po, ito ay hindi nagagawa ng isang reliyon. Only Jesus. Only Jesus. Si Jesus lamang po ang nakagawa po nito. Hallelujah. Kaya nga po, ang sabi ko po, ang tunay na born again, kapag ikaw ay isang tunay na Kristiyano, kapag ikaw ay tunay na mananampalataya, kapag ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, wala ka na po sa ilalim po ng kapangyarihan po ng kasalanan. Wala na po tayo sa ilalim o sa kapangyarihan po ng kasalanan because po ay ginawa na ni Lord ang pag-reconcile. Only kinakailangan po natin ay manampalataya po sa Kanya.
Okay, masabi ko po yon sapagkat dito ay hindi pong karanasan. Simula nung nakipag-isa po ako kay Kristo Jesus, nakalaya po ako. Ako'y nakalaya sa kapangyarihan po ng kasalanan. Dati, doon po ako, I am under the power of sin. I'm living under the power of sin. Nabubuhay ako sa ilalim ng kapangyarihan po ng kasalanan. Kaya kung ano ang gusto niya, yun din ang ginagawa ko. Kahit hating gabi na, Ruben, lumabas ka, uminom ka, punta ka ng diskuhan, sumigaw ka, magwala ka. Nandun po ako. Ginagawa ko po. In fact, napakalit kong tao, pero kilalang-kilala po ako sa lugar po namin. Dahil po sa kapangyarihan ng kasalanan po sa akin. Akala ko noon bida na ako. Magaling na ako. Pero nakakaya pala yung aking ginagawa. Because I am under the power of sin. Praise God. Subalit, nung si Jesus po ay tinanggap ko bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Praise God. Ako ay pinalaya niya. Pinalaya niya mula sa kapangyarihan po ng kasalanan. Kaya ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. Okay. Kung mayroong pang ano diyan. Okay. 1 John chapter 3 verse 8. Sabi dito, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat simula pa'y nagkasala na ang diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Amen? Ang nagpapatuloy sa kasalanan, ang mga kampon ng demonyo. Subalit, naparito ang anak ng Diyos, walang iba kundi si Kristo, upang palayain tayo sa kapangyarihan po ng kasalanan. Amen? Kaya po may kanta po tayo. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ang haleluya, pinalaya ni Jesus. Lahat ng pinalaya ay umawit ng ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. I'm free, yes I'm free. Come on. Lahat ng pinalaya ay umawit. Hallelujah. Pinalaya ni Jesus, biniyag ng diablo. Biniyag ng alak. Biniyag ng bisyo. Hallelujah. Amen. Diba? Ang sarap isipin, ano? Na tayo ay pinalaya na ni Jesus. Ang sarap pong isipin po. Na ikaw at ako ay malaya na. I remember taon-taon po ang bansang Pilipinas, inaalala po ang araw po ng kalayaan. Kailan po yun? June 12. Inaalala po ng buong bansang Pilipinas ang ating pong paglaya mula sa atin sa mananakop, kamay po ng mga Kastila. Hindi ba masigit
na lalo nating alalahanin ang paglaya po natin mula sa kapangyarihan po ni Satanas. Di po ba? Masigit na napakasarap isipin at napakaganda pong i-celebrate, ipagdiwang na yung alalahanin mo na ikaw ay pinalaya ni Jesus. Imagine, kung hindi ka pinalaya ni Jesus, kapatid, saan ka kaya ngayon? Just imagine. Just think of it. Kung hindi kaya tayo pinalaya ni Jesus, saan kaya tayo ngayon? Anong klase ng buhay kaya mayroon ako kung hindi ako pinalaya ni Jesus? Kung ako ang tatanungin niyo kung si Jesus hindi niya po ko pinalaya, maaga na akong namatay. Binata pa ako, namatay na ako. Sapagkat at the age of 20, may sakit na ako. Sunog ng baga ko. 22 years ako. Mamamatay na ako. Pero, salamat po sa pinalaya ko ni Lord. Kung hindi ako pinalaya ni Jesus sa kapangyarihan po ng alak, sigarilyo at ng marijuana, di maaga ako namatay. Eh, di tumandang dalaga, sister pe. Diba? Kaya, pasalamat ka sa Diyos. Hallelujah. Pero totoo po yun. Hindi po biro po yun. Sapat mismo po. Hanggang ngayon, nandito pa. Yun po ang rason, alam po ng marami po, lalo kay Brother Vic, Sir Myra, alam nila, Sister, pinaunahan ng 3 buwan dito. Matagal akong hinintay dahil ayaw kong payagang makalabas dahil po sa nakikitang scars na nandito. Ito'y bakas ng aking nakalipas. Bunga ng bagang nasunog dahil sa sigarilyo, alak at marijuana. Pero salamat po kay God. Pinalaya po ako. Isang salita ang aking narinig. Ang sabi po, mahal ako ng Diyos, nais niya akong gumaling. Pinanalangin ako. Sa isang panalangin, ako po ay gumaling. Wala ng kahit isang single na medicine. Diba? Lala ko, anong panahon na yon? Linggo, nung nag-ililihans po ako na ay pong pastor, hindi pa napinilit pa akong pumunta ng church ng pagkakataon na yon. Sapat sobra akong ma-pride, mamamatay na ako, ma-pride pa ako. Nung pagkalihas niya po sa akin, pagpatong niya ng kamay niya, naramdaman ko na kaagad yung mainit na nawala dito. Kinabukasan, Lunes, nagpunta ako sa doktor para magpa-x-ray sa dagupan po. Ang doktor po ay namangha sapagkat ang nakita niya, ipinaliwanag niya, ito yung baga mo, ito yung nangyari, scars, puro scars na ngayon. Isang himala ang nangyari sa buhay mo. Diba? Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, salamat po sa Panginoon. Si Jesus po siya po ay pinalayan po tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan upang mamuhay po tayo sa liwanag. Amen. Pinalaya po tayo ni Jesus mula sa kadiliman upang tayo po ay mamuhay sa liwanag. Kaya ngayon, wala ka na sa dilim, kapatid. Nasa liwanag ka na. We are not under the dark. We are the light. Nasa liwanag na po tayo ni Lord. Kaya nga po, salamat po sa Panginoon. At hindi lamang po yun, hindi lamang pa sa ating kaluluwa, ang pinagaling po ni Lord, kundi maging ang ating pong physical na pangatawan. Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 12, please. Roma sa Tagalog. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kanang kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao
sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. So dito po nagsimula. Kaya nga po, naging masakitin po tayo because of sin. Di ba? Masakitin po tayo, hindi dahil sa ginusto ng Diyos, kundi naging masakitin ng tao sapagkat ito po ay bunga ng kanyang kasalanan. Subalit, salamat po sa Panginoon, sapagkat siya'y naparito at sa mabagitan ng kanyang kamatayan at sa kanyang latay, tayo po ay gumaling. Di ba? Isaiah chapter 53 verse 5. Ang sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 5, sa pamagitan ng kanyang latay. Okay? Basahin na lang po natin. Ngunit siya nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya binugbog dahil sa ating mga sa ating mga kasamaan, maliwanag. Okay. Pinataw sa kanya ang parusa sa atin parusa sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng kanyang latay ay gumiling tayo. So yung parusa para sa atin po yun eh. Pero inako na po ni Lord. In another word, sabi ko po, sa iba pang versikulo, in Matthew chapter 20 verse 28, siya po ay naging ransom para po sa atin. Para po tayo po ay gumaling. Di po ba? Ang bait po ni Lord. Na mahal po tayo ni Lord. Kaya po, nais po ni Lord, hindi lamang po tayo pagpalain po, pagalingin po sa ating pong spiritual na buhay, yung spiritual na kalagayan, kundi maging sa ating pong physical na pangatawan, nais niya na maging malusog po tayo. Nais niya na magiging malusog ang bawat anak niya. Hindi po masaya ang Diyos na ikaw ay ugod-ugod. Nais niya, ikaw ay malusog. Malunod ka malakas na pangatawan. Kaya po, praise God. Ang sabi po rin po, 1 Peter chapter 2 verse 24. Ito po pinalog lamang po ni 1 Peter. Kung anong sinabi ng, pinatunayan po ni Pedro. Chapter 2 verse 24. Ito po. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Di ba? Di pala eh. Praise God. Kaya nga po, ang kagalingan po ay isang purpose po ni Lord. Nagpunta po siya rito upang tayo rin po ay palayain, hindi lamang po sa kasalanan, kundi maging sa ating pong karamdaman. So, praise God. So, ang sakit po, ito po ay galing po sa demonyo. Reason why? Kaya nga lagi po, pag nanalangin ako ng mga may sakit, lagi kong sinasabi, maniwala ka. Gusto ng Diyos na pagalingin ka, manampalataya ka, sapagkat ang sakit hindi galing sa Kanya. Healing is God's will. Because ito po ay isang paraan to destroy the works of the enemy in your life. Di ba? To destroy the works of the enemy in your life. Kaya nga po, pinalaya po tayo at pinagaling po tayo mula sa karamdaman po. So, kumpletong kapatawaran at kumpleto rin pong kagalingan po ang pinagkalupo sa atin ni Lord. Complete forgiveness at complete healing po. Complete healing po ang ipinagkalupo sa atin ni Lord. Di ba? Praise God. Kita po natin. Kung titingnan po natin, kung i-observe niyo lamang po ang pangangaral po ni Jesucristo, 2/3 of His ministry, mas marami siyang ginugol na panahon sa pagpapagaling sa mga may sakit. Subukan yung tignan po ang Biblia. Ang alam ko po, 2/3 of His ministry is about healing. 2/3 of His ministry is about healing. Diba? Puro healing. Sapagkat ang healing po, ito po ay bunga po ng kasalanan din po.
Praise God. Kanina po, nabanggit po ni Pastor Larry po, yung pong isang paralitiko na pinagaling din ni Lord. Pero bago niya pinagaling, unang-una, pinatawad muna sa kanyang kasalanan. Bago po nag-voice out si Lord, nag-release po ng healing sa kanya, ay nag-release muna po siya ng forgiveness ng kanyang kasalanan. Ang sabi ni Jesus, si isang paralitiko na hinihugot habang nagtuturo si Jesus, maraming tao, wala nang pagkakataon para madala po isang paralitiko. So binutas po nila yung bubong. Pinugos nila yung isang paralitiko. At ang sabi po ni Jesus, anak, pinagaling ka na o pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Sabi ng mga tao, sino kaya ito? Pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinapakialaman. Alam ni Jesus ang kaling iniisip. At ang sabi ni Jesus, para patunayan ko sa iyo na ako'y may karapatan na magpatawad ng kasalanan ng tao. Anak, tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Diba? Praise God. Kaya minsan po kasi, ito'y patunay lamang po na mas madalas na mangyari po. Ang karamdaman po ay bunga po ito ng kasalanan. Bunga po ito ng kasalanan. Ang sakitan ng karamdaman. Kaya salamat po kay God. Hallelujah. Mayroon na po tayong kumplitong kagalingan. Kailangan lamang po natin gawin po ay manampalataya sa Kanya. Maniwala. Amen? Hallelujah. At pangatlo po, hindi lamang physical healing, kundi yung tinatawag po natin na kaginhawaan po ng buhay. Kaginhawaan po ng buhay. Kasaganaan, kung tawagin. God wants abundant life sa bawat isa. Gusto niyo ba abundant life? Gusto ba nating abundant life? Ito po ay kalooban po ni Lord. In fact, para po sa akin, walang mahirap na anak ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi mahirap yan. Walang mahirap na anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Malala ko ang pong pastor doon sa Pilipinas noon. Pag naglingkod ka sa Diyos at kinulang ka, pumunta ka sa akin, ako magbibigay ng kakainin mo. Totoo po. Ito yung akin din pong karanasan. Mula sa aking paglilingkod, ni minsan, hindi ko po naranasan. Okay, although na, tamang-tama lang. Hindi po ako nagkamal ng milyon-milyon. Pero, sapat na sapat po. Sa pangangailan po namin. Diba? Kaya po, maging dito po sa New Zealand. Dumati ako sa New Zealand. Even before, simula na aking paglilingkod hanggang sa ngayon, wala akong matandaan na pinagsabiang tao na, anak, kapatid, ako'y nangangailangan. Never na dumating sa buhay ko ang mag-request. Never. Alam ko po ang kipong asawa, doon sa Pilipinas mayroon pong 4-piece program. Alam niyo ba yun? Pamilya ba kayo doon? Pamilya ba kayo sa 4-piece program? Sabi ng aking asawa, inggit na inggit sa mga kapitbahay namin, sapagkat halos lahat sila may 4-piece, pero kami, ayaw kami bigyan ng 4-piece. Sabi ko, huwag ka nang mainggit. Sabi niya, bakit kasi dinadaan-daanan tayo eh. Ay kung tutusin, mas maganda pong buhay nila kumpara yata sa atin eh. Sabi niya, huwag ka nang mainggit. Bakit? Ay lagi kang umawi ng... yung awitin na... Let the poor say, I am rich. Ay lagi kang umawi ng you are rich eh. Yeah? Kaya nga po. Pero totoo po. Wala pong magkukulang na anak ng Diyos kapag mayroon po siyang sapat na pananampalataya. Sa akin po, yun po akin pong karanasan. Ni minsan di ko naranasan nagkulang. Sapat na sapat po ang biyaya po ng Diyos. Kaya nga po, purihin po ang Panginoon. Sapagkat mula sa sumpa ng kahirapan, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Tinubos po tayo. Kaya po sabi ko po sa inyo kanina, atonement from sin, sickness, and
poverty. Yun po ang ginawa po ni Lord. Basahin po natin ang Hebrew, ang 2 Corinthians chapter 8 verse 9. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Amen. Pakibasa po ng malakas, kapatid. Upang Hallelujah! Sino ngayon ang nagsasabing mahirap? Ha? Sino ngayon nagsasabing mahirap? Walang mahirap na Kristiyano. Amen? Mahirap ka kasi kinukumpis mo eh. Diba? Walang mahirap sapagkat sapat na sapat ang biyaya niya. Amen? Praise God. Kaya nga po, pinagpala po tayo ni Lord mula sa Espiritu, sobra-sobra ang kanyang pagpapala po sa atin, higit pa sa ating inaakala. Sobra-sobra po ang pagpapala ng Diyos, higit pa sa iyong inaakala. Diba? Hallelujah. Sabi po, we are blessed sa pamagitan po spiritual blessing. Ephesians chapter 1 verse 3 to 5. This is spiritual blessing. Kung usapang spiritual, naggumapo po ang pagpapalang spiritual para po sa atin. Basahin lang po natin Ephesians chapter 1 verse 3 to 5. Makikita po niyo, maamis po kayo. Ang lahat ng kayamanang spiritual ay ipinagkaloob na po sa atin. Kaya nga po, dapat po ito po ini-enjoy na po natin. Dapat ito po kinagagalak po natin. Dapat ito po ay in-exercise na po natin ang kayamanang spiritual na ipinagkaloob na po sa atin. Tayo itinalaga sa pagkukup upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Sumusunod po ng mga bersikulo po. Ephesians chapter 1 verse 3 hanggang 5 po yan. Makita po ninyo na sobra po tayong pinagpala po ni Lord. Hallelujah. At di lamang po si spiritual blessing, maging ang physical blessing po. Spiritual blessing, nagumapaw po ang pagpapaling spiritual. Kaya nga lamang, problema po, ang spiritual blessing po natin, hindi po natin in-exercise. In fact, pinagpala po tayo eh. Marami naman po sa atin, maraming kalubi. Pero ang problema, ayaw tanggapin. At ayaw exercise. Kaya talo ko po kayo. Nakakakanta po ako kapag nangangaral ako. Diba? Kayo kumakanta lamang po kayo sa video, okay? Hallelujah. At spiritual blessing and physical blessing. At higit sa lahat ang spiritual blessing. So how can we experience that blessing? Diba? Nais ko po na sa gabi pong ito, maranasan mo si Jesus sa buhay mo. At ang lahat ng pagpapala po ay matanggap mo sa gabing ito. Mark chapter 10, pakibasa po natin Mark chapter 10 verse 46 to 52. Mark or Marcos chapter 10 verse 46 to 52. Ito po'y gagamitin ko. Dito po ako magtatapos ng pangaral po sa gabi pong ito. Continue.
napansin po natin sa ating pong binasa, alam niyo po, ito po isang malaking hamon para po sa atin. Kapag may pangailangan po tayo, lumapit po tayo kay Jesus. Huwag po nating hayaan po na manahimik lamang po sa isang tabi. Ito po si Bartimeo pong ito. Makita po natin dito yung kanyang pagiging consistent sa kanyang pagtawag po kay Jesus. Nung marinig po niya na si Jesus po ay nagdaraan po sa tabi o magdaraan po sa Jericho, sumigaw po siya. Sumigaw po siya. Habang sumisigaw at tinatawag po niya ang atensyon po ni Jesus. Pinipigilan po siya ng maraming mga tao, tumahimik ka. Tumahimik ka. Pero habang tumahimik ba si Bartimeo habang pinipigilan ng tao? Tumahimik ba si Bartimeo habang pinipigilan ng tao? Hindi. Lalong nagsisigaw. Consistent siya sa kanyang pagtawag. Tayo po, sa ating pong pagtawag po kay Jesus, sa ating pong paglapit po sa Panginoon, sa panahon na may pumipigil po sa atin, kumusta ka na, kapatid? Ha? Sa panahon na pinipigilan ka, kumusta ka na? Ha? Lalo ka bang nagpilit o nagdahilan na rin? Ito po ang nangyayari, kadalasan po nangyayari po. Kaya po, sabi ko po, ito po'y kahanga-hanga po si Bartimeo. Sa paglapit niya kay Jesus, habang siya pinipigilan, lalo siyang sumisigaw at nagsasabi, Jesus, mahabag ka sa akin. Consistent po siya sa kanyang pagtawag. Consistent po ang kanyang pananampalataya po sa Diyos. Hindi po siya nawala ng pag-asa. Kahit na siya pinipigilan po ng maraming mga tao, hindi po siya nasira ng loob. Hindi po siya nasira ng loob. Lalo pong tumibay ang kanyang kalooban. Bakit ko sinabing consistent ang kanyang pananampalataya? Just imagine, nung narinig niya ang tawag ng boses ni Jesus, pinapatawag ka. Pagkatapos sabi ng mga tao, okay, halika, pinapatawag ka. Iniwaksi niya ang kanyang balabal. Alam niyo po, doon sa kustumbre po nila, ang balabal na yun po ay isang palatandaan po, isang tanda na isang person with disability. Pag ikaw ay person with disability, binibigyan ka ng ganun balabal. Kanilang kustumbre. Para mapansin ka, para po makakuha ka ng atensyon, makakuha ka ng benepisyo mula sa mga tao. Pero, nung narinig niya ang boses ni Jesus, hindi na kita kailangan. Hindi na kita kailangan. Anong ginawa niya? Iniwaksi niya, itinapon niya, at lumapit ka po kay Jesus. Tumayo po siya ng may pananampalataya. Kaya yun po ang dapat po natin gayon. At salamat po, sapat sa kanyang pagwaksi, nakita ni Jesus ang kanyang pananampalataya, ang tanong ni Jesus sa kanya, what do you want me to do? Ano ang nais mong gawin ko sa iyo? Alam niyo po mga kapatid, ito rin po ang laging tanong ng Diyos sa bawat isa po sa atin, every time. Sa panahon natin nananalangin, ito, o lumalapit kay Jesus, ito ang tanong ni Lord. Ano ang nais mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do? So, yun po ang tanong ng Diyos po sa ating lahat. So, but kinakailan po natin sa gabing to, are you consistent in prayer? Are we consistent in our faith in the Lord? In spite of many obstacles and hindrances, are we consistent in the Lord? Or, sana po, maging consistent po tayo. So if we are consistent in asking, ito po ang tanong ng Diyos sa gabing ito. What do you want me to do for you? Praise the Lord. Christ opened the door for salvation. Christ opened the door for healing. Christ opened the door for
prosperity. John chapter 10, verse 10. God wants abundant life for us. Diba? Jesus Christ opened the door of salvation. Siya po nagsabi, in John chapter 10, I am the door. Ako ang pintuan. Ang siyang pumapasok sa pintuang ito ay maliligtas. So Christ opened the door of salvation. Christ opened the door of healing. 1 Peter chapter 2, verse 24. Christ opened the door of kasaganaan. Prosperity. Kasaganaan. Hindi mo na kinakailangan mo lang sumunod kay God. Obedience brings blessing. Obedience brings blessing para po sa atin. Kaya nga po, kinakailangan po natin ay manampalataya po sa Panginoon. Amen? Kaya sa gabi pong ito, nais ko po na hamunin po kayo. Release your faith in God and receive the benefits of Calvary. Amen? Sa gabing ito, may mahirap ba sa Diyos? May mahirap ba sa Panginoon? Sige po, habang tayo po yung nagme-meditate, sige po, pakidistribute lamang po yung communion po natin. At pagkatapos natin mag-communion, tayong lahat po ay sama-sama po mananalangin. Pwede po tayong tumayo lahat. Painis at isip. Manatili po tayo nakatayo at pwede po natin ipikit ating mga mata. At pagbulay-bulayan po natin ang pag-ibig ng Diyos para po sa ating lahat. Ang iyong napakinggan sa gabing ito. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang umabot po sa amin. Nagkatawang tao po kayo, Panginoon, upang abutin ang bawat pangailangan po namin. Upang kami, Panginoon, ay tubusin sa mga kasalanan. Mismo, Panginoon, ang iyong katawan, ang siyang ransom, O God, para po sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Instead na kami, Panginoon, ang maghirap at magdusa dahil sa kasalanan, ikaw na po, Panginoon, ang umako. At salamat din po, Panginoon, sa hindi lamang kami pinatawad sa aming mga kasalanan, O God, kundi kami rin po, Panginoon, ay pinagaling, Panginoon, mula sa aming karamdaman, sa pamagitan ng iyong latay po doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lahat ng sakit ay nasipaggaling na. Manampalataya ka, kapatid, sa gabing ito. Manampalataya ka. Sa atonement work ni Lord sa buhay mo. Hindi ka lang pinatawad sa iyong kasalanan. Pinalaya ka mula sa sakit at ng karamdaman. At pinagpala ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ayaw niya
na ikaw ay maging mahirap. Nagpakahirap siya upang ikaw maging mayaman. Salamat po sa kanyang biyaya. Purihin po natin siya sa gabing ito. Purihin po natin siya sa gabing ito. Praise God. Lord, tunay nga po. Lord, kung hindi dahil po sa iyo, hindi namin alam kung nasan kami ngayon. Marahil kami ay nagkalat sa mga lansangan kung saan sa mga lugar na walang kinabukasan. Subalit nang dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, kami ay tinipo na iyong pag-ibig, O God. Salamat po. Purihin po kayo, Panginoon. Praise your name, O God. Nung gabing siya ay pinagkanunod, dumampot ng tinapay, si Jesus, at sinabi, ito ay simbolo ng aking katawan na maghihirap para sa inyo. At binahagi sa kanyang mga lagan at pinagpirapiraso at kanyang sinabi, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So tanggapin po natin ang simbolo ng kanyang katawan. Gayon
Patuloy po nating awitan natin, Panginoon. Hallelujah. Sa pag-ibig na hindi natatapos, sa biyaya na hindi nauubos, sa pangako na hindi naglalaho, kami mananalig. Sa kalikasan na aming natamasa, kaligayahan sa iyong pagpapala. Sa pangako na hindi naglalaho, kami mananalig. Ikaw ang Diyos sa kaliwat ko, ang sigla ng puso ko. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang lahat, O Jesus. Sa piling mo ay sapat. Sa pag-ibig na hindi natatapos, sa biyaya na hindi nauubos, sa pangako na hindi naglalaho, kami mananalig. Sa kalikasan na aming natamasa, kaligayahan sa iyong pagpapala. Sa pangako na hindi naglalaho, kami mananalig. Ikaw ang Diyos sa kaliwat ko, ang sigla ng puso ko. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang lahat, O Jesus. Sa piling mo ay sapat. Sa kaliwat ko, ang sigla ng puso ko. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang lahat, O Jesus. Sa piling mo, ikaw ang Diyos sa kaliwat ko, ang sigla ng puso ko. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang lahat, O Jesus. Sa piling mo, ikaw ang lahat, sa piling mo ay sapat. 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 Hopefully we've got enough battery. Pastor Ruben spoke for too long and we're running out of battery power. No. Dear friends, brothers and sisters in Christ, family of God, I pray that you enjoy good health, great prosperity, abundance, in the name of the Lord Jesus Christ. And that you may go well, things may go well with you in your life. And that you will prosper as your soul is prospering. That you will find great strength in seeking the Lord. And as you seek Him, that the doors of prosperity and abundance will abound and open to each and every one of you. Go in the name of the Lord Jesus Christ. Go in the name of the Holy Spirit. Go in His leading and guiding. Go seeking Him more and more every day, that your soul may prosper, that your health may prosper,
that your physical being may prosper as you draw closer to Him. In Jesus' name, amen. Ikaw, enough. ikaw, ikaw ang lahat. Sa piling mo ay sapat. Ikaw, ikaw ang lahat. Sa piling mo ay sapat. Ikaw, ikaw ang lahat. Sa piling mo ay sapat. Ikaw, ikaw ang lahat. Sa piling mo ay sapat. Ikaw, ikaw ang lahat. Sa piling mo ay sapat. Ikaw ang lahat. Ikaw, ikaw ang lahat. Sa piling mo ay sapat. Ikaw ang lahat. Sa piling mo ay sapat. Tea and coffee on the other side.